Wala daw kilalang abogado na ganun ka-ignorante si Atty. Topacio, mga kababayan. Maliban na lang kay Kiko Pangilinan. Dahil simpleng terminology sa batas na kung saan ini-estudyuhan yan ng mga abogado, mga kababayan. Kahit first year. Ay hindi alam nito si Kiko Pangilinan. Kaya nung narinig daw ni Atty. Topacio, mga kababayan, etong mga pinagnangak-gak ni Kiko Dahon Pangilinan, ay muntik na siyang mahulog sa upuan. Panoorin niyo po, mga kababayan. Pero sobra naman kengko yun. Tama. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante. Pasensya na. Galing siguro sa kabundukan. Dahon na nga lang kinakain eh. Napunta dito sa kanayunan, mga kababayan. Ignorante. Parang nagkalat, mga kababayan, si Kiko Pangilinan. Sa principles of law, ang hindi excusable, eto, nahilo ako, siguro mga 20 minutes akong hilo. Tumayo ba naman si Kiko Pangilinan doon? Sabi niya, sana all! Eto, Senado! Wow, Senado! Tumayo si Kiko. Bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ng Senado na ituloy yung trial, dapat daw nag-issue ng injunction? Injunction! Ang ibig sabihin po ng injunction, mga kababayan, ay parang nag-order. Binigyan ng court order. Yun ang gusto ni Kiko Pangilinan, mga kababayan. Dapat daw mayroong injunction talaga. Court order from the Supreme Court. Natuparin nyo ito. I-dismiss nyo. Bago nyo ikaban yung impeachment na iyan. Injunction! Ikaw nga ang may sabing kung equal kayo, Pangilinan, tapos magdidemand ka ng injunction para kang inutusan. Ito, Korte Suprema, mga kababayan, sinabihan lang ang Senado na unconstitutional ito. Nasa sa inyo na kung sundin nyo ang konstitusyon o hindi. Pero, unconstitutional iyan. Kayo na ang gagawa. Tapos mag-i-injunction ka, parang magko-court order ka, mga kababayan, doon sa Senado. Ungas! Matsing talaga, mga kababayan. Anong injunction pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari yun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. Executory. Pero, mga kababayan, hindi dinidemand ng Supreme Court, ha? Dahil nasa Senado pa rin yan, mga kababayan. Executory. It's up to you kung susundin nyo yung batas o hindi. Basta unconstitutional iyan. You will suffer the consequences later. Dahil kung hindi susundin ng mga senador, mga kababayan, ang ating saligang batas, pwede nilang ikatanggal yan. Ipagpipilitan nila yung impeachment talaga na unconstitutional. Nanumpa sila sa konstitusyon eh. To serve and protect the constitution. Tapos ayaw sundin, pwede nilang ikatanggal iyan. Ano bang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Sabi, well, there is nothing to enjoin. We have no jurisdiction. Ibig sabihin, okay yon kung si Risa o si Tito Soto o si Bam ang hindi nakaintindi. Pero si Kiko, tanggalan na yan ng i-disbar na. Di ba kaya suspende mo na yung kanyang lisensya, mga kababayan, at mag-refresher course si Matsing. Kiko Pangilinan, abogado? Ayun. Ano siya sabi ko? Not all lawyers are created equal. Not all lawyers are created equal. Sobrang naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante. Wala siyang kilalang abogado na ganun ka-ignorante, mga kababayan. Principles of law. Immediately executory. Bakit kailangan ng injunction? Executory na nga. Gusto pa utusan talaga sila? Court order? Haller! Yung advisor ni Senator Soto. Yun nga sasabi. Baka, mga kababayan, siya ang sinasabi ni One Ball Tito Soto na legal luminary. Ignorante. Siya ang luminary. Ano mo na lang eh? Kaya pala wala. Yun lang yung pumasok. Palagay ko yung legal luminary na nagsabi sa kanya, pwede mong i-disregard. Pwede mong suwayin. Hindi kasi masabi yan ni Matsing, mga kababayan, dahil takot siyang madisbar eh. Susuwayin niya Supreme Court, disbar ka. Yung desisyon ng Korte Suprema, Diyos ko po, Kiko. Magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at talaga naman, alam mo, sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko, kung hindi mo na pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Kain na lang ng dahon. Injection! Really? Really? By the way, mga kababayan,
nung hindi pa yan kilala si Kiko Pangilinan, unang sabak niya sa politika, anong tawag niya sa sarili niya? Mr. Sharon Cuneta. Diyos ko, ginamit mga kababayan ang kasikatan ni Shawi, mega star. Sa kanyang pangangampanya, Mr. Sharon Cuneta ang kanyang pangalan. Muntik pa nating mga kababayan hanapin. Saan bang Sharon Cuneta dito sa listahan? Wala. Matsing pala mga kababayan. Really? Alam mo, nakikinig ako na sa Century Hotel ako. Nakaka-earpad sa kapatid Shock ka. para hindi ako makaabala. Opo. Nung sinabi ni Kiko Sono, ano? Ha? Really? Nagulat siya ka tao. Sorry po ha. Hindi ko talaga mapigil. Anyway, Kayo lang naman. Ay, nako, talaga Kamaksingan. nag-iskandalo ako. Talaga hindi ako ha? Naawa lang ako, Injunction! Ay, Recent nako. events will show kung walang ganyang power ng Supreme Court, di nag-abuso ng legislature. Kita niyo yung mga Oo. shortcut. Ang abusador daw mga kababayan, di ba? Dapat nga mga kababayan, nakialam yung Supreme Court doon sa panggigipit ng mga buhaya sa mga resource person nila. Ngayon, eto ang sinasabi ng iba. Katulad ni Hey Darian. Opo. Hey, Gay Darian. Bakit daw So hindi nga- siya pwedeng magbigay ng opinion sa points of law? Nakakausap daw niya mga legal luminaries. Wow, nakausap lang ang legal luminaries. Entitled na magbigay ng kanyang opinion. Bakit hindi na lang yung mga legal luminaries mo? Naitago na lang natin siguro sa Matsing Pangilinan, mga kababayan, ang pangalan. Ang magsalita. Takot pala yung legal luminaries nung magsalita. Wow. Oo, kaya qualified daw siya. Pero teka muna. Ako, araw-araw halos may kausap akong doktor. Yung best friend ko, O, pwede ka na mag-opera. Operahan mo si Richard Haydarian. doktor nagtatawagan kami ng kwento. Opo. Minsan, Ano sabi ni Haydarian? Ano daw siya, mga kababayan? Political analyst? Analyst. Baka anal lang. Walang list. Ang analyst, mga kababayan, walang kinikilingan. Propagandista yan Dilawan. nagkikwento kami tungkol sa mga kaso So nga niya. din, mga kababayan. Kaso sa operating room. May nakakausap akong architect. Pag may pinapagawa ko sa bahay ko, may kausap akong architect. Pwede ka na mag-design ng bahay. May kausap akong mekaniko. Yes. Pero hindi ako pwede manggamot. Ayun. Araw-araw may kausap akong doktor. Kinakausap ko, Ay, arkitekto, nako. nag-google ako ng mga design. Delikado yan si, mga kababayan, Haydarian. Kung sino-sino makakausap, bukang na-absorb niya yung powers, mga kababayan, dahil nakausap na niyang legal luminaries, abogado, mga kababayan Parang abogado na rin, kung makaasta. Delikado yan kung mag-usap sila ni BBM, baka magpipresidente na yan si Haydarian. Dahil nakausap ko presidente, pwede na rin ako Pero wag mo magpresidente. akong paggawa ng plano ng bahay. Hindi kita magagawa ng bahay. Ayun. Oo, palagi kong kausap mekaniko. Ha? Pero wag mo Ito akong mga paggawa dilaw, ng mga kotse kababayan, mo. no? Hindi ko Mga- magagawa. Parang may kulang-kulang ang mga tuktok, mga kababayan, Ito pag-iisip talaga ng mga dilawan. Hindi na mga normal, mga kababayan. Correct. Kung pupunta ka kay Monico, di Monico, ba? Kilala mo si ni Monica, makina. Oo, mekaniko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Oo, di ba? Oo. So, ibig sabihin, hindi porket kausap mo, Alam mo na. alam mo na, sinasabi Buti pa si Dan Fernandez sa Google. ko nga ulitin-ulit, Tapos si mga kababayan, si Risa Ontiveros, parang nag-chat GPT. Ayun, sumablay. Nasupalpal ng Korte Suprema. Yung sabi ni Marcoleta na, ano ba yan? Unanimous ba yan? En bank ba yan? Baka division lang yan. Lumalabas mga kababayan na mali nga. Supreme Court na mismo ang nagsabi na, hindi ito unanimous ungas. Yang isang Pahiya. Pahiya, Sir Virus. paragraph sa konstitusyon. Aha. Sabihin mo mga 30 words, 20 words. Opo. 2 semester po naming pinag-aralan yan. At 30 taon naming ginagamit yan. Tapos, makikipag-ano pa sila mga kababayan? Talo. Itong mga walang alam masyado mga kababayan, yan pa magaling-galingan. Feeling nila magaling na talaga. Pinag-aaralan namin yung mga decided cases. So do not go there, katulad ni Rizon Tiveros, do not go there, sasabihin mo, binigay sa iyo ng staff mo. Oo, yan, Rule yan. 39 So, ng palpal. Rules of Court, hindi pwedeng ipatupad ang desisyon without emotion. Ginawa mong
ginawa mong ejectment court yung Supreme Court. Immediately executory na nga, kailangan pa ng motion. Oo nga. Nagtaka ka Excusable kung si Bam, si Risa magaganon. Minsan, nang-aabuso na yung executive o yung legislature, ayaw pa rin kumilos ng Supreme Court. Di ba? Kasi, lagi nilang i-invoke, oops, hindi namin po... At least ngayon, mga kababayan, kumilos na, no? Pagdating dito kay VP Sara, akala nga natin na wala na, matatagalan na naman ito. Di ba yung writ of habeas corpus si PRRD, mga kababayan? Ewan lang natin kung anong magic, mga kababayan, ang ginawa ng mga bangag. Bakit wala, hindi inaksyonan ng Supreme Court? Pero at least ito kay Sara, inaksyonan nila. Panghimasukan niya kasi may doctrine of political question. Political question. Oo, lagi may hindran. Sabi nila, hindi pwede yan. Dapat ang Supreme Court ay lumakas para yung mga pang-aabuso ng executive at ng legislature ay mapigilan niya. Pinalakas nila. Sinasadya siguro, mga kababayan, na ewan na natin kung anong pang blackmail. Bakit hindi pa, ewan na natin, wag na lang. Baka ba, technical tayo, mga kababayan. Yung expanded judicial power ng Supreme Court. Okay. Sinabi nila, bagamat may political question pa, committed na yung definition ng political question. Nilagay nila doon sa Constitution, yung gumawa mismo, yung 50 in-appoint ni Cory Aquino. Hindi po hinalal yan, ha? Hindi katulad ng Constitutional Commission na gumawa ng 35. Eto, mga kababayan, ang Constitution na sinusunod natin ngayon is Dilawan Constitution. Handpicked by Kurikong Natikong. Constitution at 73 Constitution, Aquino. halal yan, ng mga delegado yan. Ito, appointed lang ito ni Cory. Sabi nila, gawin natin that, ilagay natin sa Constitution para very clear, judicial power includes the duty. Naging katungkulan para hindi pwedeng sabihin ng Supreme Court, hands off kami. Ayun. Hindi pwede duty. Hindi lang, hindi lang optional. Duty. Duty talaga. It is the duty. Mga dilawan pa yung naglagay niyan, mga kababayan, tapos ngayon, ini-invoke ng Supreme Court yung ginawang konstitusyon ng mga dilaw. Nagnangakak sila. Of the court to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department or instrumentality of the government. Kayo po ang nagpalawak niyan. Yung mga dilawan. Sila Kasi rin nga, pala. based on Tapos historical sila ngayon ang nagrereklamo na sinunod na Supreme Court ang ginawa nilang konstitusyon. experience, nagagalit sila pag yung Supreme Court ayaw kumilos. Ayun. Kaya pinilawakan nila. Ngayong kumilos kasi may abuso. Ba't nagagalit kayo? Dilaw baliktad ang mga utak, mga kababayan. Parang may mga sira sa Sila rin tuktok. ang original noon. Oo! Yung pala Iyan ang naman power ng Supreme Court. Hindi naging Kilikili maso. Yung sinasabi power. yung sinasabi ng iba na hindi nag-aral ng batas. Again, hindi ko nilalait ang hindi nag-aral ng batas. Kaya lang may mga bagay na hindi nyo maintindihan talaga. Oo. Sasabihin, hindi. Separation of powers, oo, pero may judicial review. Ayun. Ang judicial review ay applicable sa any legislative or executive act. In exercising the power of judicial review, hindi po lumalabag sa konstitusyon ang Korte Suprema. Tinutupad niya yung katungkulan niya na ibinigay ng konstitusyon para siya ang maging final arbiter whether or not ang ginawa ng executive o ng legislature ay may grave abuse. Anong resulta pag may grave abuse? It means there is lack of jurisdiction. Ang dali namang intindihin. Bakit nagagalit kayo sa Supreme Court? Magalit kayo doon sa mga gumawa ng Supreme Court. Ang mga saba, mga kababayan, number 1 pang nagalit, si Dilima. Sana nga ma-reverse itong ni Dilima, mga kababayan. And then dumating sa Supreme Court. And then, malilintikan ka talaga doon sa ba. Na ganun ang kalawak, ang poder ngayon. Ayan. At tama naman as recent events will show, kung walang ganyang power ng Supreme Court, di nag-abuso ng legislature. Kita niyo mga shortcut. Abusado. Ngayon, ito ang sinasabi ng iba. Katulad ni Hey Darian. Opo. Gay Bakit Darian. daw hindi siya pwedeng magbigay ng opinion sa points of law? Nakakausap daw niya mga legal luminaries. Yun ang sinabi niya kanina, na di porket nakakausap mo, alam mo na.
Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.